Dumating ka din ba sa puntong bahalang araw magkakaroon din ako ng RSB4 o kaya naman yung RS660? Siguro narinig ng Aprilia ang hiling nyo dahil nilabas nila ang bagong entry-level sport bike na tatalo sa competition ngayon sa market. Boys and girls, ito ang bagong Aprilia RS457. Ngayong 2024, nag-step back ang Aprilia in terms of displacement. Ang RS457 ay manufactured na in India at dahil doon, napababa nila ang presyo para mas abot kaya na ang pangarap na motor. Silipin muna natin yung makina na nakabit sa kanya. Gumagamit ng bagong 457cc displacement. It's a liquid-cooled 4-stroke, 4 valves per cylinder double overhead cam, 2-cylinder engine with 270-degree crank na may 47 horsepower at 9,400 RPM at 43 Newton meters of torque at 6,700 RPM. Fuel tank capacity is 13 liters, wet weight is 175 kilograms at may tatlong colorway ang 457. Dito ako nagulat kasi hindi ko na-expect na ganito magiging price point ng Baby Aprilia. Para sa Prismatic Dark, which is yung regular black color, at itong Opalescent White na nasa harap nyo ngayon, mabibili nyo for an introductory price of 348,000 pesos. Dude! At 358,000 pesos naman para sa racing stripe na mas prefer ko. Kung titignan mo yung motor, hindi nalalayo sa itsura ng RS660. Aluminum alloy frame in silver for that maximum rigidity at para mapagaan ng motor. Fully furred bike, malaki tignan yung tangke. Parang hindi siya 457 sa lapad ng tangke. This is plastic by the way. Gusto nyo maglagay ng mga magnetic tank bag, mukhang di ubra dito. At may black fairing tayo sa harapan. So, halo siya ng black and white. Pero yung colorway nito in black and red, dude, fun ako ng combination. May sticker dito na may nakasulat na Aprilia 54 World Titles. At andito yung siyan niya, imbis na nasa triple clamp. Meron tayong gel sa gilid to give that aggressive accent. At a sticker sa gilid, which means Aprilia, of course, at RS dito sa bandang baba. Mukhang dalawang cover ng fairing to. Isang outer fairing na color white at meron pa tayong inner fairing dito. May cover tayo dito para hindi masyadong madumihan yung headers. At naka-underbelly exhaust, 2-in-1 exhaust, isang malaking box dito sa ilalim. For detail section, meron tayong malapad at matigas na main seat. Gusto ko yung idea na tinapyas nila yung banda dito para madali yung instance in switching into corners. Meron din tayong red decals dito sa likod na may nakasulat na RS457 in silver. For the pillion seat, meron tayong decent na laki ng pillion seat para sa mga OBR natin. At may grab grill kayo sa gilid. Habang ibang sport bike tinatanggal na tong part na to. Ang Aprilia naman, nilagyan pa rin. Pero imbis na nakalawit dito sa likod, nilagyan nila sa bandang gilid, which is para sa akin, hindi compromise yung talim ng tail section. Hindi na bago sa akin yung front end niya kasi halos lahat ng sport bike ng Aprilia ganito ang itsura. Pero dude, ang ganda, di ba? Lalo na tong signature daytime running light. Saan natin yung motor? Meron tayong twin beam LED headlight at kapag mag-high naman tayo, ito ang itsura niya, yung nasa gitna. Ang cool, di ba? Sa ilalim meron tayong mini winglet na paboritong gawin ng Aprilia. Wala lang tayong nakasulat na logo dito. Sa racing stripe meron Kung titignan nyo yung bandang gilid ng motor kapag andito kayo sa unahan, may napapansin ba kayo? Ang linis tignan, di ba? Kasi walang nakalawit na turning light. Naka-integrated to sa harapan ng motor. So kapag liliko tayo, ganyan maging itsura niya.
Ito yung masungit na daytime running light nyo, tapos turning light dito sa gilid. Of course, meron din tayong clear windscreen dahil sport bike to at gusto ko yung ginawa nila. Iba kasing sport bike, hindi nila tinutuloy yung fairing sa gilid eh. Pagdating sa side mirror, meron ba kayong naiisip na medyo kahawig nito? Nakikita ko tong mga mirror na to sa mga ninja bike eh. Ginawa nilang default side mirror dito sa RS457. Foldable naman to, so kung traffic at palagay nyo sa side yung mga salamin nyo, itiklopin nyo na lang. Kasabay ng signature front end, ang signature taillight ng Aprilia. LED taillight na para bang letter M. At meron tayong manipis na fender dito sa likod na may LED turning light. Panigurado kapag itong motor nyo, tatanggalin nyo rin naman to. For the dash, meron tayong malaking 5-inch TFT display na may Aprilia logo dito sa baba. At kapag bubuksan natin yung motor, meron din tayong isa pang Aprilia logo at may nakasulat na BR Racer. For the dash, meron tayong 4 na display. Dito sa pinakauna, dito natin makikita ang tachometer, speedometer sa gitna, fuel indicator dito sa lower left, meron tayong indicator ng side stand. For the engine temperature, dahil kanina ko pa hindi napapaandar yung bike, nakasulat dito, cold in color blue. Kung i-start natin siya. At kung sa palagay niya ay okay na yung temperature, lalabas dito, okay! Lang natin. Ayan! Nakasulat. Okay! Meron tayong outside temperature at clock. Upper right ang neutral indicator. At sa kaliwa naman, ito ang interesting part dito sa motor na to. Meron tayong 3 riding modes na automatic na adjust din ang traction control. Depende sa mode na pipili natin. For example, andito tayo sa rain mode na kung saan pwede natin gamitin. Obviously, kapag naulan at babaan nyo yung power ng makina. Isang press pa, mapupunta tayo sa eco mode na kung saan nasa tipid mode tayo. At sport mode kapag mag-racetrack tayo at automatic napapatay niya yung traction control. So, sport mode na walang traction control, eco mode na nasa traction 2, at rain mode na nasa traction 1. O kaya naman kung gusto natin iset ang traction control manually, for example, nasa rain mode tayo pero tataasan natin yung traction control, meron tayong 4 na button dito sa left handlebar. So, up, down, 3 level of traction control at pwedeng patayin. At isa pang kagandahan dito, pwede nyo patayin yung rear ABS. Itong button natin para sa riding modes, i-hold lang natin para mamatay ang rear ABS. Meron tayong 3 pang ibang options para sa display. Pindutin lang natin ang right button. Pindot ba o hold? Pindot lang pala. Pupunta tayo sa data display na kung saan makikita natin ang odometer ng bike, fuel consumption at trip meter. Sa pang pindot, mapupunta tayo sa bike data na kung saan sinasabi niya kung kailan ang next service, engine temperature, meron pala dito. Makikita natin yung mismong temperature ng bike. As of now, nasa 40 degree at battery voltage. Saka na naman ang mga icons for your phone. Pag may nag-text, ang problema dito sa Aprilia 457 by stock, hindi nyo basta makakonek yung phone nyo, hindi nyo basta ma-navigate yung music dahil kailangan nyo ng isa pang accessory na pinibenta separately. Ang tawag dun sa accessory na yun ay Mia, pero by default, wala po siyang feature na ganun. Sa baba, wala naman na bago. Nakapatay pa rin yung ABS. Buksan natin. Sa pinakadulo ng display, makikita natin ang lap timer. Kapag nag-racetrack tayo. Para makita naman natin yung main menu, i-hold lang natin itong right button. Meron tayong 4 na options para dito. Vehicle, na kung saan pwede nating makita ang shift light. May ibang shift light at calibration. Pupunta tayo sa dashboard, clock, unit metric, na itik-nakaayos na nakita ko kanina. Speed, kilometer per hour, fuel consumption, kilometer per liter, at temperature in degree. Backlight in, dumilim. Okay, ito yung level ng backlight niya. 10 levels, doon tayo sa pinakamaliwanag. At language, depende ko ng line nyo. So that's it for our dash. Punta naman tayo dito sa mismong cockpit natin. Ito ng triple clamp, no? High quality yung itsura. Itong gitna, binagay nila sa kulay ng frame. At hindi tayo naka-clip-ons dahil kung makikita nyo, hindi nila pinutol. Magatuloy-tuloy yung pagkakagawa nila dito. At medyo mataas siya. Ito yung tipong road/sporty ergo. Tsaka masyadong wide yung handlebar. No? Kung meron man ako nakikitang tinipid na part sa kanya, siguro isa na yung part na to. Kasi yung titignan nyo yun. Para naman sa mga switches, isa pa to. Kill switch at ignition switch. Baga pinag-isa nila. Ayan. Ito yung button para sa riding mode. Sa throttle rubber natin, ang ganda yung design niya. Grippy naman siya at masyadong mahaba para sa akin yung bar end. Siguro isa to sa mga unang papalitan ko. Brake lever natin is adjustable to 5 levels. Nice. Sa kaliwa, same goes. Tinipid yung itsura niya. Pero dito natin makikita yung passing light. At pinatay ko mo to. Passing light. 4 buttons for our dash.
signal switch na hindi ko gustong pagkagawa, masyadong loose yung feeling at manipes. At busina. Hindi adjustable ang clutch lever natin pero sobrang lambot naman. Yung plastic dito sa front fender medyo manipis siya na may sticker na #BRacer. Hindi ito yung same plastic na ginamit tulad nitong side fairing. For our front suspension, meron tayong 41mm upside down forks, 120mm ang travel, at adjustable ang preload. Ayan, nakasulat naman siya dito. Nice! Single 320mm disc na may nakasalpak na 4-piston by Brembo radial caliper. Monoshock suspension in red na adjustable din ang preload. Ganda na itsura ng swing arm natin Pero dito, haltang nagtipid sila dahil baka lang ginamit nila. Mas maiksi ng onte kumpara sa RS660 of course. Also, same color ng chassis. Pero dude, ang ganda ng ginawa nila dito sa swing arm. Tignan nyo yung mga cover na nakalagay sa kanya, lalo na dito sa chain. Itsura ng shifter natin, same color ng frame. At may mahabang side stand. Braking naman dito sa rear, single piston by Brembo calipers as well na may 220mm disc at ABS na pwede yung patayin. 17 inches alloy wheel in napakaganda color red. May stock tire na Eurogrip Pro Torque Stream HR 150/60 dito sa likod at 110/70 naman dito sa harap. Meron tayong susian dito sa ilalim ng tail end. Wish lang natin anong unang mababakla sa kanya, harap o likod? Mukhang itong likod. Ito nga. What? Isang buo pala to. Akala ko gilid lang. Isang buo pala to. Teka, sabay yung main seat. Matatanggal din. So, andito yung locking mechanism niya. Once na sinusian nyo siya, unang matatanggal ang pillion seat at sasabay yung main seat. May mga tools pa tayong kasama. Mukhang wala. Kita mo yung butas dito 4-hour battery. Dito siya sa main seat at mga fuse. So, rubber yung ginamit para sa cover ng mga fuse. Made in India. Meron tayong cute na compartment dito sa likod. Dito nyo pwedeng ilagay yung mga katulad nito, RCR, mga documents, o kaya mga tools. Yan. Balik na natin. The bike also comes with assist and slipper clutch para malambot ang feeling ng lever at madaling mag-switch ng mga gears. Punta na tayo sa unang upo. First ride sa bagong Aprilia RS 457. Bago ang lahat, big shoutout to Sir Marty and Sir Nico of Biker Box dahil tayo ang unang gagamit ng 457. Ang ganda nito mga cutie pies. Iba to. Itsura nito hindi mukhang pang beginner. Mga cutie pies. Unang upo. Ay. Right, so seat height is 800mm. Meron tayong inseam na 34 inches at ako ay may tangkad na 6 flat. At ganito ang itsura ko sa motor na to. Let me know what you guys think kung pasado pa sa ating mga matatangkad. Actually, yung pakiramdam ko para sa akin, sakto-sakto lang sa akin yung motor. Kasi ang laki ng tangke niya, ang laki ng cockpit natin. Hindi ko lang makita yung bandang likod. Kayo na makakapagsabi niyan. At, okay, pakiramdam ko sa kanya. Okay, foot peg check. Yep, sporty foot pegs. Tack in. Buksan na natin. Aprilia. #BRacer. Okay, as of now, nasa rain mode tayo. Check. Traction control nasa 1. Dapat 3 to Bakit ganun? Alright, so traction 3. Mirror na pang ninja. Ayusin natin. Mukhang goods na tayo. Tara. Teka, may hazard button ba tayo? Parang wala akong nakita. Ay, wala nga. Medyo nakisama yung panahon ngayong umaga. Samantalay na natin to kasi may bagyo Buti hindi masyadong naulan ngayon. Alright, so there you go, the bike. Noong una inaakala ko medyo nasa sport touring riding position tayo kasi may onting paangat Pero hindi, nasa sub-sub bike tayo. Yes, matigas yung pakiramdam ko sa upuan. At dahil dun sa tinapyas nilang part sa gilid, parang kakapiraso lang kumakapit sa akin. At yung lapad ng tangke, onting lean forward ko lang, natama na agad yung tiyan ko. Nakapapasok yung foot peg natin, yung position ng paa natin. Yung ganitong klaseng stance, mahihahalin tulad ko sa mga 1000cc. Pero dude, kung magkakaroon ako ng ganitong motor, uunahin ko yung side mirror. Hindi balance yung itsura Tsaka napansin ko lang, wala tayong heel guard dito sa foot peg. So for example, gusto nyo maglaro ng onte sa corners, gusto nyo mag-race, sabay ang paa natin, ganitong klaseng position, pero wala siyang tinatamaan. Actually, dito sa left side, kaday na agad. Ito tayo saglit, pakita ko sa inyo. Ayan
Di ko alam kung nakalimutan lang ba nila o sinadya nila yung ganito. Punta naman tayo sa masasabi kong isa sa strength ng RS457, ang makina niya. Magamit ng bagong engine at naka 270 degree ang firing order. Dahil sa ganitong klaseng crank, andun yung acoustic sound ng exhaust niya. Maganda pakinggan at hindi nakaka-boring. 47 horsepower bike na may 175 kilograms na timbang. Dude, that power to weight ratio, panalo yun. Masabi kong balance yung power niya pagdating sa pagka-sporty ng bike at for everyday use. Kasi in 4th gear, in low RPM, may sipa pa rin siya. Oh, 4th gear yan ha. Para sa clutch natin in gearing, of course malambot to dahil sa assistant slipper clutch. Kung beginner ka at gusto mong matuto mag clutch, pwede pa rin sa ito. Panay tama lang ng egg dito sa tangke. Lapat ng tangke para sa displacement niya. Teka, mataba ba to? Oo nga. Pagdating naman sa braking sa harapan, medyo naghahanap pa ako ng onting kagat. Alam mo sa motor na to, makikita mo yung mga part na hindi ganoon ka high quality, pero bumabawi naman sila. TFT display, yung mga features. Guys, ilan lang ba ang entry level sport bike na may 3 riding modes at may 3 level ng traction control? Hindi lang yan, pwede yung patayin yung traction control at rear ABS. Tsaka ang ganda tignan ng display. As of now, dito tayo sa default display, itong pinakauna. Kung magtatagal naman tayo or kakalikutin natin yung mga switches, accurate siya, pero dito sa mga buttons natin medyo matigas siya. Fan ako ng dash, fan ako ng mga nakalagay sa dash, pero dito sa mga switches natin may gaganta pa tong mga to Pero mas pinili lang Aprilia na gawin ganito para of course mababa yung presyo. 348,000 para sa ganitong klaseng motor. Still price yun ha. Nung nilabas ang Aprilia RS457, ang estimation ko noon, ang price point nito papatak ng binating 400 plus kasi Aprilia Then nung binulong sa akin na Jow, 348,000 yung motor na yan. What? Doon pa lang alam ko na bebenta to na parang pancake. Pasensya na at hindi ako masyadong makapiga. As of now, nasa rain mode tayo, traction 3 dahil naulan. Yun ang kagandahan sa bike na to. Makaka-adapt kayo sa road condition through your riding modes. By the way, ride by wire tayo at accurate yung throttle response. Subukan munang mag-filter sa traffic kung kamusta pa ang turning radius natin. Actually, like any other sport bike, limitado ang turning radius nya. May mga times lang na natama yung thumb ko sa tangke, pero okay lang naman. So na wala akong maramdamang engine hit dahil dire-diretso tayo at basa kasi yung daan Ang saya ng pakiramdam ko sa riding position ng 457. Ewan ko ba, parang feel at home ako kasi para lang ako nakasakay sa motor ko. Para sa competitor niya, ang mga kalaban niya ay ang Kawasaki Ninja 500, CF Moto 450SR, Honda CBR 500R, at kung ano-ano pa na entry level na sport bike. Pero masasabi kong isa ang 457 sa mga top 3 na sport bike sa listahan ko. For our fuel consumption, pumalo ako ng 22.7 km per liter. Hindi na ako nagugulat sa mga ganitong klaseng fuel consumption para sa ganitong klaseng displacement Itong mga nakaraang review natin sa mga same displacement, halos ganun na yung reading Hindi siya ganun katipid tulad ng mga ibang 400cc, pero yung power naman na maibibigay niya ay mapangiti ka. Rain mode in 4th gear, pero doon pa rin yung sipa. Alright, hindi mahirap hanapin neutral niya, nice. Kung gusto nyo mapaganda ang bike, nag-offer na Aprilia ng quick shifter. At kung gusto nyo naman ng phone connectivity, may mga extra accessory naman ang ino-offer ang Aprilia. So kontakin nyo lang sila. Alam mo yung tunog niya, may pagka baby na V-twin Ang ganda pakinggan. Basta pa nga. Oh, ang ganda ng 457 in white and red, no? Nagulat lang ako kanina habang nagmamaneho tayo. Parang walang natama dito sa part ng sapatos ko. Yun pala, wala tayong heel guard. Yung mga talsik na ito,
dama yung sapatos natin. May mga ibang tao na hindi magugustuhan tong part na to. Mukha siyang fake carbon, pero para sa akin, nagkaroon ng dating yung banda dito eh. For the tire, ito pa pala, this is an Indian brand tire, Eurogrip. Hindi ako masyadong familiar dito. Masaang kalsada at mabagal lang naman ang takbo natin. Para sa akin, tama lang performance niya. Sa mga nakagamit na ng brand ng gulong na to, let me know your experience sa comment section. Also sa colorway niya, kung kunin yung racing stripe, ang ganda kasi na may logo dito na Aprilia, itong mini winglet niya sa harapan. Pero okay din naman tong white and red. Alright, so that's our review dito sa RS457. Let me know your thoughts kung ano masabi nyo dito sa bike na to. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Biglang tumigil yung ulan kung kailan nakahinto na tayo. See you sa next content.